Fire code naman ang posibleng nalabag ng pabrika dahil hindi raw may tuturing na fire exit ang mga lagusan mula sa second floor. Ang sagot ng Kentex Manufacturing Corporation sa report ng saksing si Emil Sumangil. Paano nga bang matatakasan ang sunog na ito na sumiklab sa pabrika ng tsinelas? Malabong daanan ng mga bintanang may rehas at chicken wire, kaya ang mga manggagawa na tiyak ng hindi bababa sa 70 sa pintuan sa gilid at likuran ng pabrika pwedeng dumaan. Generally, ang bintana po hindi po pwedeng gamitin as means of egress at hindi pwede maging batay na sabihin mo, bakit nakulong o bakit hindi nakalabas kasi nakagrill. Depende po yan kasi mayroon tayong mga regular corridor, horizontal exit. Pero sabi ng mga source ko mula sa Bureau of Fire Protection, hindi raw may tuturing na fire exit ang dalawang lagusan kundi secondary door lang. Hindi raw kasi nito sinunod ng Fire Code of the Philippines na nag-uutos na diretso sa kalsada o sa labas ang mga fire exit. Katunayan, ang dulo ng mga lagusan sa pabrika ay patungo rin sa loob nito. Bakit dalawang exit? Pag nasunog o may apoy na yung kabilang stair mo, hindi mo magagamit. Meron kang isang tatakbuhan para makalabas ng building. Sa kasong ito, mahalaga pa namang nakalabas agad ang mga manggagawa. Ang chemical kasing nagliyab matapos mapatakan ng baga ng pagwe-welding sa ground floor na tukoy ng azodicarbonamide na ginagamit sa paggawa ng goma. 2 minuto lang na malanghap ang nasusunog na ganyan, magdudulot na ng disorientation at pagkawala ng malay. Posibleng yan ang nangyari sa second floor kung saan umakyat ang usok at natagpuan ng 69 sa mga namatay. Kumbaga effective ito na fuel for fire. Inaalam pa rin ng BFP kung may welding permit ang Ace Shutter Corporation na kinontrata para sa welding. Nang puntahan namin ang kumpanya. Ito ba opisina nung Ace Shutter? Pero ito ba yun? Sige. Hindi na kami binalikan ng aming kausap. Iginiit naman ng Kentex kanina na hindi sobra-sobra ang tao sa loob ng pabrika. At kaugnay ng kawalan umano ng maayos na fire exit, patanong nilang sagot, bakit sila nabigyan ng clearance at permit? I think that can be answered by proper documentation. We were issued first yung sa BFP safety certificate namin. Second yung sa DOLE certificate namin, which is also includes yung safe working environment inspection. Sa pagkipagpulong nila sa kaanak ng mga biktima, iginiit muli nilang sasagutin nila ang gastusin ng mga nasugatan at pagpapalibing ng mga namatay. Gayun din ang pagkilala sa pamamagitan ng forensic examination na hanggang 20,000 pesos kada labi ang halaga. Pero ang pagkilala sa pamamagitan ng DNA testing na 150,000 pesos kada labi, sana raw ay akuin ng gobyerno. Total business loss raw ang idinulot ng sunog sa Kentex na nawala rin ang mga records. Emil Sumangil, ang inyong saksi.